150. 150 ang tubig dun. Binawian tayo ng tubig dun. Ayan. Tapos dito ay 40 pesos lang dito sa Tanay Windmill Viewpoint. Ayan. Dahil hindi ko na kaya magbuhat. Be, ikaw na magbuhat. Try mo nga magbuhatin. Kaya mo ba? Ano ba, hirap na ako. Kailangan mo. Oh, kaya pala. Hirap. Yan lang yan. Diyos ko. Mama Luloy, si Jess. Kami ay 1, 2, 3, 4, 5, 6 Padayon Campers. Ayan, itabi natin ngayon yung motor natin dito sa ating tent dahil malawak naman yung lugar. Nature hike ang dala naping tent ngayon. Parang maliit tingnan pero hindi pa ako nakakapasok sa loob. Mamaya tingnan natin. So may dala kaming dalawang upuan dahil ginagamit namin sa gabihan pag socialization na. Kailangan may upuan ka, kawawa yung walang upuan. Dala din namin yung table ng nature hike, matibay, goods. Pero syempre may mas natural na table dito, kahoy lang, pinagputulan ng puno. Ayan, bago naming lutuan. Lahat kasama namin sila Des ngayon, napasama na ulit sila. Ayan. Ito kila Lance, Teresa. Ayan, kila Makoy. May bagong sapin nila, oh. Yun, oh, ang ganda. Ayan. Dito sila, nagluluto sila ngayon. Dinalatan mo pa yan? Yung nyog?
Nyug. Langka. Ito kay Jess, yan, kay Luloy. Yan. Hamok sila dito. Sabi ay walang masabitan ng hamok. Mayroon dito. Yan. Maparaan nga lang talaga. Dito, pwede pa dito hamok eh. Ano. Mayroon masasabitan ng hamok bandang gilid ng campsite. Nandito kami ngayon sa Tanay Windmill Viewpoint. Dahil ay popular na meron silang cafe, dinudugtungan ng cafe. Pero sa ngayon ay inopen ito para sa mga campers. Ngayon ay marami nag-car camping, nasa bungad sila. At dito kami ngayon nag tent pitching sa bandang dulo. Ayan. Itong campsite na ito ay napakalawak dahil ito ay taniman ng mangga. Manggahan ito, ayan. Ayan. So, inaalagaan yung puno ng mangga. Madami. So, kanina nag-spray ng fertilizer yung caretaker. Kung latagan ng tent ang pag-uusapan, napakalawak. Ikaw na mismo ang mamimili ng paglalatagan ng tent. Dahil hindi pa masyado gamit yung lupa, may mga damo naman, mahahalata mo na hindi pa nagagamit yung lupa dahil medyo bako-bako pa, hindi pa pantay. Maraming paglalatagan ng tent. Mamimili ka kung saan mo gusto maglatag ng tent. Ang area na napili namin ay banda rito sa bandang gilid, dulo. Dahil iniiwasan namin na makatabi yung iba na baka maingayan sa amin o maingayan kami. Dalawa lang yun eh. Ayaw namin kasi sa nagbi-video okay. Ngayon, maaga kami dumating. Mga 12 nandito na kami. Kung magbibigay kami ng suggestion dito, unang-una ang dapat gawin ng campsite na ito ay maggawa ng mga lababo. Siguro in strategic location kung saan madalas pinupuntahan ng campers yung lugar. Katulad dito, maganda ito talaga dito kasi malilim na hindi tumatama ang araw maghapon. Dito pwede maglagay ng lababo at maglagay na rin ng isang CR. Dahil ang CR ay nandun pa sa bungad. Pupunta pa doon, medyo may kalayuan. Kaya CR at lababo, number 1 yon. Source of water sana, kung hanggat maaari sana, kung yung lababo malagyan na rin ng source of water. Nakita namin merong ano dito, mga tubo ng tubig. Dito, ideal dito magkaroon ng pool, paliguan. Dadayuhin at dadayuhin talaga ito dahil napakaganda ng latagan ng mga tent, tapos merong paliguan. Apo. May mga solar light sila na na-installed. Ayan, meron silang lababo dito na maliit. Ayan. Tapos meron din silang CR na maliit din. Dalawa. Ito sa harap yung panlalaki, sa likod yung CR ng mga babae. Magkatabi lang ito. Maliit lang, ang cute. CR baliktaran. Dito naman, ito naman yung parang shower area nila. Dalawa din. Yan. Ang water supply nila ay parang deliver. Meron silang mga tangke doon na nire-refill nila. Sa area, sa barangay na to talaga medyo mahirap ang water supply kasi nakapag-camping na kami sa windmill proper. Mahirap talaga ang water supply. Hopefully magkaroon ng Manila water dito supply. Talagang mahirap kaya hindi masyado na-develop itong area na to. Ito yung kanilang cafe. May cafe sila dito na kung saan pwede ka mag almusal na, dating luto na. Ang ano mo,
Ito yung entrance ng campsite. Sa ngayon maraming nag-car camping nandito. Ayan. So na-experience namin, nakatulog na rin kami. Hindi naman siya ganun kainit, hindi naman ganun kalamig, eksakto lang. Dahil yung area na napuntahan namin, sulok na yon, hindi ganun kahangin. Dapat pala dito sa area na to, mahangin dito. Sapul ng hangin. Ito rin, mahangin din sana dito. At dito, matatanaw mo ng bahagya yung mga windmill. Ayan. Kasi sa area na yun, hindi mo tanaw dahil ang dami ng puno. Ayan. So dito, mahangin talaga dito. Sana dito tayo naglagay ng tent, ano? At itong campsite ito, sinasuggest ko na lagyan nila ng pangalan dahil wala pa silang karatula. Maraming naliligaw. Ang ano nito, Tanay Windmills Viewpoint. No, Viewpoint. Ayan. Dahil ito pala ay farm ng mangga, napakarami ng langgam. Sa buong maghapon na pagdating namin, kahit saan kami pumunta may langgam. At ang langgam dito ay itim na lakas mga agat. May mga pagkain na tira, langgam. Madaming langgam. Kaya naman, ang score na maibibigay namin ay 84%. Ito ay recommended namin sa mga campers na gusto ay chill, relax lang. Dahil ito ay wala namang ilog o wala namang water activities. Ang overnight camping fee dito ay 250 pesos at 200 naman para sa tent pitching. Para sa motorcycle parking naman ay 30 pesos. Sa campsite na ito, ang moral lesson na natutunan namin dahil sa maraming langgam na maliliit ay tungkol sa particles. Small things can't be seen, that's why they let us feel them. Ang lahat ng bagay ay nagsisimula sa maliit. Bago umulan ay may maliliit na patak muna na dadampi sa ating katawan. Sa simula ng ating pagsusulat ay may tuldok muna na bumabakat. Sa pagtatahi, may isusunod muna na sinulid sa maliit na butas ng karayom. Bago magkaroon ng halaman, ay may maliliit na buto na tinutubuan ng ugat. Kung tayo ay titingala sa langit, may makikita tayo sa langit na tila paggrupo ng mga tuldok na tahimik na nagmamasid sa atin. Hindi natin alam, mga dambuhala pala ito sa kalawakan na nakatanaw lang sa atin. Maikukumpara natin ito sa problema. Alam natin na nandyan siya, pero pilit pa rin nating minamaliit. Hindi natin namamalayan, unti-unti na pala tayong nilalamon nito. Kadalasan, nahihirapan tayong tanawin ang paroroonan natin kapag may nakaharang sa ating dinaraanan. Mapapatigil tayo bigla at minsan mas pinipili na lang natin lumingon sa likuran. Hanggang isang araw pa ay namamalayan na lang natin na tayo ay
na pag-iwanan na ng mundong ating pinapangarap. Nag-aalangan tayo tumakbo sapagkat gaano man tayo maghangad ng malaking hakbang, ay nakikita natin sa ating sarili na tayo pala ay isang langgam. Marahil ay kulang tayo sa paniniwala sapagkat ang hindi natin alam ang mga bagay na pinakamaliit na mayroon tayo sa buong universe ang siyang pinakamalakas at pinakamabilis sa lahat, at ito ay mga particles na siyang bumubuo sa ating sarili. Yan po ang moral lesson na natutunan namin sa campsite na ito. Maraming salamat po sa aming mga supporters at mga viewers. Abangan nyo pa ang susunod na campsite review na aming gagawin. Maraming salamat po. Kaya naman, let's get closer to nature. Let's camp! Oh, mas maliit yun. Maliit yun. Mga siguro half ng capacity niya. Ito magkano pag dito? Sa 5,000 ano pag ang ganyan, ang tagal na sa akin yan, 4 years na yun. Ang maganda kasi, Bakit? ano yan, dahil DIY, Power banks. pesa by pesa. Bawat isang maliit na ganon, 6,500. Wala sinabi yung Blue Wheatie niyan, ano? 6,500. Bali, sa isang ganto, meron tayong 18 na ganung kalaki. Dami. 6,500. So, bali, yung speed of force niya yan to, ay medyo malakas yung current. Naguluhan ako. Lugreto. Ano ba yan? Ito ay... Wala, waiting. Uy! Magganong pala sa kakoy. Magtatato ka. Hindi dito. Hindi pa ako nag-ano eh. Kaya nga, 1, 2, 3, ganon. Oo. Huwag mo isama sa 10 mo. Kung isama sa 10. Iwalay mo. Dito. Yan, Oo. yan. Tapos, sa'yo din. Yung 10, hiwalay lang yan. Magano na ako, 3. Yung 3, maglagay ka na no? Ito, 3. Susundan mo to. Patong mo. Kasi ano. Oo. Yan. Ay, 5, hindi. 6. 6 sa sunod eh. Ayun o. Walang number. Patong-patong lang. Parang solitaryo. Oo, solitaryo na sabay-sabay kayo ng solitaryo. Ano kayo? Tatlo-tatlo. O to, 3. Tawag mo nun. Dito. Yan. Hanggang sa makakita ka ng kailangan mo. Wala, hindi mo dapat yung nasa ibabaw lang. Solitaryo, di ba? Daya. Patong mo doon. Oh, 1. Hindi pwede, nasa ibabaw lang. Ayan, 6 na ako. Patong mo na yung 6 mo. Oh, patong mo na. Yan. Lapag ka nun. Ito, dito yan. Basta pag may 1 kakoy, ilapag mo dyan. Yun ang susundan namin. Yan. Pwede. Hindi, 2. Ba't 2? 3 ang sunod. Susunod. Some sort of pain, you caused a permanent stain, which has determined your fate. I've never seen so clear, I feel the end and it's near. The day of reckoning's here, the sound of deafening fear. You don't die if you try, you just might get a little